Okay guys, meron tayong washing machine. Samsung, not draining daw. Para mo naman malaman kung not draining. Yung mga latest model ng Samsung, bago mag-start, magde-drain muna. Under yung pump. So, naka-daily tayo. Pag in-start mo, hindi siya na-under. So, either na may bara o whatsoever. So, check natin. So, ang pagbaklas ng drain pump ng Samsung, either sa ilalim, kung wala kang access, since maluwag, minsan kasi sa ilalim lang ako para at least dudukot-dukutin mo. So, pwede rin dito sa likod. Ayan. Pwede ka dito mag-access. Kung maluwag naman yung space, tanggalin mo lang yung back cover. Makikita mo. Lalo na kung direct drive, mas madali. Ito kasi motor drive to na may ano. Pero kailangan mo lang mas madaling access. Pansinin mo. Papakita ko sa inyo. So, how to replace the drain pump, ganun lang. So ayun, mapapansin nyo, kunin ko yung ilaw, ayun lang yung drain pump, ayun o, diba? So tornilyo niyan, tatlo lang, tatanggalin mo lang yung wiring. Sa ilalim, pwede rin naman kung saan ang gusto mo mas madali, pero pagka ano kasi minsan hihiga-higa ka pa, eto luluhod ka lang. So tatanggalin ko yung drain pump, sandali lamang po, kaso may tubig sa loob. Problema ko, yung tubig. So kailangan ko ng timba na maliit kasi kakalat yung tubig. Siguro naman pwede, pero babasahan na lang tayo. May basahan naman ako unti-unti na lang natin. Okay, balikan ko kayo. So ayun guys, mas madali para sa akin, mas madali dito. So pagka may luwag naman yung space, kasi mas madali ko siya ma-access. Tatanggalin mo muna yung wiring, ayun yung dalawa. Siguraduhin mo lang nahugot mo na. Pwede rin nakatingala kung gusto mo. Ito kasi para sa akin madali na to basta may sapin ka lang May automatic naman ako kasi minsan nalalaglag ka agad So ayan, pag nakahiga kasi nahihirapan ako dun sa sa tinatawag na sidings, yung tornilyo dun sa dulo. So yan lang, ganyan lang gagawin mo. At yung tornilyo lang naman yan. So yan yung pagpapalit ng drain pump na Samsung kung gusto mo. So papakita ko rin sa inyo yung isang mas madali din. Sabi ko nga sa inyo, pag may access, pwede naman. Ayan, tanggal na silang lahat. Diba? Tanggal na. Kung na yung drain pump natin, kunin mo ngayon. Kasi nandiyan yung tatlong tornilyo. Ayan. Diba? Nakuha mo na. So, sukatin natin yung resistance. Malimit to open resistance. So, sa tester, madali naman malalaman. Dapat to 190. 194K pataas hanggang 200. So open siya. So yung bago, ito, papansin nyo, ito yung bago, sukatan mo na resistance. Diba meron 190 yan, o 184 nga lang ito 0 talaga. So palit tayo ng drain pump. Yan din nasakit na Samsung, lagi sira ang pump. Kahit ako noong pamana sa Samsung, sirain mo pump. So ngayon, ito yung isang pagbaklas sa likod kung wala kang access. So, papakita ko naman sa iyo yung isang access, either nakahiga or nakatagilid, para at least magkaroon lang kayo ng idea. Kasi sa pagbaklas, yung mga customer na iba, paano ba daw magpalit ng drain pump? Mostly yung ibang washing machine, may access sa ilalim. So, pupunta tayo sa ilalim, i-access natin. So, sandali lamang. So, pag access sa ilalim, make sure tanggalin mo tong drawer. May tubig kasi minsan yan, pag natapon, mababasa yung PCB. So, eto. Ganyan, patagilid. So, ganun din. So, punta tayo dito sa gilid. Ayan. So, may access yan. Ayan, kita na yan. Pero para at least mas may access ka, kita na yan dun sa ilalim. Ayun, di ba? So, syempre, kailangan. So, ayan guys, di ba may access tayo? Pag nakatagilid ng ganito, minsan, pag hindi rin kayang ganon, paharap mo, ititingala. Mas mahirap yung tingala. Then sa pagpalit ng drain pump, make sure mo, huwag mo muna kakabit yung tornilyo. Kailangan, lapat siya.
O, yan o. Nakalapat yung buong ano niya. Manual mo lang nalapat sa motor nigluhan. O. Diba? So, depende kung nasaan yung access ng drain pump. Paano mo siya babaklasin. Hindi mo pwedeng gamitin ng drill pag hindi ka sanay kasi malo-lost rin. Ayun, nag-lock na yan. Tapos na. Hindi naman mahigpit to. Hindi naman kalabaw to. Kasi iba kung makahigpit eh. Ayun. So, bumigay na sa akin yung isa. Tapos sa dulo, yan. Yan yung mahirap yung nasa dulo. Hindi mo nakikita eh. Kapaan lang yan. Mga lalaki. Ayan o. Ayan, pwede na yun. Kasi umano na siya. Tag. So, kabit dito. Tapos kabit. Ayan. Diba? Pwede mo pang habaan niya kung gusto mo. Ayan. So, pag yan ipit o. Ayan o. May ipit. So, dapat yan sa ilalim. Yan. Para wala siyang ipit. Okay? So, ayan. So, ayan na. Tapos na tayo. Balik mo lang yung cover. Okay. Kasi yung cover lang naman ang yung iba bakal. Ayoko ng bakal, naiinis ako. Wala naman ano eh. Diba? Yan lang ang pagpalit ng drain pump ng Samsung o kahit ng ibang brand. How to replace drain pump ng washing machine. Ayan lang. Palikod, kung may access, mas madali. Paharap. At isa pa, yung isa pag ano, diba, nakaganto na. Ito, medyo na sa likod. Dito. So, pwede naman yan, yung ipapaharap mong ganon. Access ka sa ilalim. So, depende na sa iyo. Okay, balikan ko kayo, testing. So, di ba yun yung sinasabi ko sa inyo, paano mo malalaman kung sira yung drain pump mo o hindi na andar? Pag in-start mo ng kahit anong cycle, lalo na sa mga latest model na Samsung, pag start mo, diba? Start. Maririnig mo, aandar yung drain pump. Dapat. Pag hindi umaandar, sira na yon. Automatic. Mostly, ano na yon, open resistance. Pero pag naririnig mo parang umaandar siya, gumagaral-gal, tendency, buksan mo yung filter, baka may nakabara. Mga hairpin, mga coins, tingnan mo na lang, baklasin mo. Pag ganun pa rin, saka mo palitan ng drain pump. Okay? So, yun lang. Ayan, Samsung front load. Check mo rin yung drum. Wala yung customer dito. Diba? Tapos yan, test mode na ako. Okay, bye guys. Ganun lang. Replacing na drain pump ng Samsung. Aabutin ka lang ng 15 to 20 minutes. Bye-bye.